etong balita kay Erwina Tulfo. Akala ko Erwina eh. Eto, ano ba to? Panoorin natin to ha. Ano to? Representative Erwin Tulfo, aminadong ilang taon siyang naging, ano to? Undocumented sa Amerika. Inamin din sa wakas. So panoorin natin. Kalat ngayon sa social media ang umunay pamemeke ng dokumento ng senatorial candidate na si Erwin Tulfo para makakuha umano ng US passport. Hindi pa rin ito masagot ng mambabatas pero pag-amin niya, ilang taon siyang nag-TNT sa Amerika. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Nag-TNT po ako. That's true. Ito ang derechahang inamin ni House Deputy Majority Leader at AXIS Party List Representative Erwin Tulfo sa kanyang programang Punto Asintado kasunod ng kumakalat na alegasyon online tungkol sa umano'y pamimeke niya ng dokumento para makakuha ng US passport noong 1991. Nag-ugat ang issue sa kumalat na liham umano ng US Embassy kay Tulfo noong October 2022 na nagsasaad na peking birth certificate daw ang ginamit niya para makakuha ng US passport. Isa raw Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii ang ginamit niya kahit sa Tacloban, Leyte siya ipinanganak noong 1963. Hindi ito direktang sinagot ng mambabatas pero giit ni Tulfo pagiging undocumented OFW lang ang kasalanan niya. Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi na bago ang... Namay pa nga yung mga anak mo. Mahirap sa inyo. Pag nako-corner kayo biglang paaway pick eh. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi na bago ang issue sa US citizenship ni Tulfo. Noong 2022, sinubukan din itong ungkatin ng mga mambabatas sa confirmation hearing sana niya bilang kalihim ng DSWD. Pero hindi rin ito nasagot ni Tulfo at humiling lang ng executive session. Kalaunan, hindi rin siya nakumpirma hanggang sa tuluyang palitan sa pwesto. Bago naman nakilala bilang broadcaster at politiko, 10 taon na malagi sa Amerika si Tulfo. 1986 siya umalis ng bansa at namasukan daw bilang dishwasher, bagger at iba pa. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW, pero hindi ko po pinangangalandakan. Wala po akong kaso sa Amerika. Wala po nagkaso sa akin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na. Wala ko. Wala sa buhay mo, Julius. Dito si may mainit na issue ngayon to. Si Representative Erwin Tulfo. Isa sa mga isa sa mga idol ko to na hindi ko na idol ngayon. Gago! Isa sa mga iniidolo ko noon na kinakamuhian ko na ngayon. Eto, may sagutan nga sila ni Maharlika, ni Boljakera Maharlika about dito sa kanyang pangalan. So ito kasi, hindi naman dapat to masisilip si Erwin Tulfo. Ang pangit lang kasi, naging balimbing siya kay Romualdez. Naging isa rin siya sa mga pumabor sa impeachment kay VP Sara Duterte. Samantalang nung mga hindi pa nakakaupo bilang mga party list congressman, senator, tong mga Tulfo na to, pwera lang kay Ben Tulfo, pwera dun ha. Hindi naman ganito yung mga ugali nitong mga to. Hindi natin alam ba't naging ganito sila. Kahit si Senator Rapi Tulfo na ubod ng iniidolo ko sa lahat, biglang tumagilid na rin. Yung sa PCSO hanggang ngayon, wala na, nangangana. Ang daming mga parang lang sinindihan lang yung apoy pero hindi man lang pinatay. Gago!
Nanginayang lang ako dito sa mga tulpo na to, nakakapanghinayang. Kasi isa rin sila sa mga nakitaan ko na may malasakit sa bayan, sa kapwa. Kaso ngayon medyo bahala nga kayo. Bahala na kayo ni Marlica mag-away. Gago! Suntukan kayo, bahala kayo. Nag-away sila ni Marlica ngayon eh. At doon ko na-realize na sobra talagang nasasaktan ng mga congressman sa mga vlogger. Kasi sinasagot na kami ng mga congressman. Lahat ng mga sinasabi namin sa social media na hurt sila. Ano, masakit ba mga motherfucker? Gago! Sakit ba? It's so hurt? Mas masakit yung pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mas masakit yung pagnanakaw nyo ng pera namin. Kaya huwag nyo kaming sisihin, ha? Ngayon, kung ayaw nyo makarinig ng komento about sa mga vlogger, mag-ayusin nyo mga ginagawa nyo, mga ina nyo. Gusto nyo pa ng namumura eh. Samantalang, siyempre, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo pa rin tayo. Dito tayo, yan. Yan. Erwin Tulfo, aatras na sa pagiging senador dahil nabisto na at sobrang kakahihiyan. So, panoorin natin to. Gusto ng taong bayan at ng vlogger na si Maharlika na pineke ni Erwin Tulfo ang kanyang identity upang tila'y makapagtago. Ngayong umami na siya mismo ay naging TNT sa US. Nakakahiya nga daw ang ginawa na ito ni Erich Sylvester Tulfo na gumamit ng pekeng identity para daw magsumikap at mapakain ang kanyang mga anak. Pero ang issue talaga dito, Erwin Tulfo, ay ang pagpeke mo ng iyong pagkatao. Hindi diskarte ang tawag dyan. Ang tawag nga dyan ay di umano ayon sa mga netizens ay isang krimen. Panloloko. Paano ka pa ngayon pagkakatiwalaan ng taong bayan? Tsaka ito biglang pumasok sa isip ko yung diskarte para sa pamilya. Kilala naman natin Tulfo, big time na yung mga yan noon pa. Kaya parang posible na kaya ako nagawa yun para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, para makadiskarte ng pera. Anak ng teteng noon pa man, mayayaman na kayo. Ang tagal-tagal nyo ng news, ang tagal-tagal nyo ng radio announcer ba tawag doon? Ang tagal-tagal nyo ng mayaman. Posible naman yun. Sorry kasi una-una pa lang, yung tatay pa lang nila mayaman na yun. Ngayon, mayaman na silang lahat na magkakapatid. So, di ba, parang posible naman kaya lang nagawa yung pag-iba ng pangalan dahil gustong masustentuhan ang mga anak. Kalokohan. Wait, sabi sa balita, nagsilbi daw sa US Army si Erwin Tulfo mula 1988 hanggang 1996. So ibig sabihin, naka-acquire siya ng US citizenship bago mag-1988. Sa ibang balita naman ay 1986 daw pumunta si Tulfo sa Amerika at naging TNT nga daw siya. Pero hindi malinaw kung paanong mula sa pagka-TNT noong 1986 ay naging citizen siya bago mag-1988. Tama. Ang gulo naman kasi nun. Pero kung hindi malinaw kung paano mula sa pagka-TNT noong 1986 ay naging citizen siya, naging citizen siya bago mag-1988. Ang gulo nun Parang ang bilis masyado. Tapos may kumakalat ngayon na meron siyang fake identity bilang si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak daw sa Hawaii noong 1965. So anong nangyari? Kung pagsasama-samahin ko ang impormasyon na available sa balita, ganito ang kwento na lalabas. Pumunta si Erwin sa Amerika ng 1986 at naging TNT.
Gumawa siya ng peking identity bilang Erich Sylvester Tulfo at ginamit yun para siya makapasok sa US Army ng 1988. Iyan ang pinakamatuwid na kwentong mabubuo batay sa impormasyon sa balita. Pero bakit kaya hindi na lang buuin ni Tulfo ang kwento ng buhay niya? Ang daming sekreto, ang daming tinatago. Dapat kung seryoso siyang kumakandidato bilang senador, dapat sa wakas ay maging honest siya sa taong bayan. Sabi sa balita, nagsilbi sa US Army si Erwin. Hindi. Yung sinasabing maging honest sa bayan, unang-una, hindi naman sana sasabihin yan ni Tulfo. Kaso nabisto na, kaya inamin niya na. Joke lang. Tulfo mula 1988 hanggang 1996. Sabi sa website ng USA.gov, para ka makasali sa US Army, kailangan ni American citizen ka. Wag na natin pagtuunan ng pansin to. Si Erwin Tulfo, no? Kung ayaw niyo siya iboto, wag niyo iboto. Eto, yan o, nag-aantay lang o. Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator. Number 52. Wait lang, asan na yung cellphone niya? Ito ha. Number 10. Number 10. Ang dami pagpipilian na senator. Masyado niyong pinaglalaanan ng pansin niyang hayop na yan. Number 10, Jimmy Bondok. Goods na goods yan. Kaysa dyan, Number 22, Bato de la Rosa, PDP Laban. Di ba? Eto ba? Number 28, Bongo. Meron pa dito, Hinlo JB, number 30. 34, kay si Labino Raul. Eto ba? Number 38, from Iglesia ni Cristo, Marcoleta Rodante. Ito ba? Number 42. Di ba? Ano to? Matadok Martires. Hindi ko kilala to. Ito, number 48, Doc Williong. At number 52, syempre, Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala na, yun lang gusto ko. Sama nyo na rin to, gusto nyo. Ben Tulfo, number 62. Yan, yan, para sa akin, goods yan. Pero ito, huwag na natin paglaanan ng pansin to. Erwin Tulfo, hayaan na natin mag-away sila ni Marlica. Yan yun na, butangin lang yan. At tayo mapapalagi sa mga hype na yan. Mas maganda pa ito pag-usapan natin. INC, nagkumpirma na kay BP Sara. Tuloy na ang rally, yes. Marami na namang iyak dito. Nga sasabihin nyo, mahina ang mga Duterte. Tapos ang daming sumusuporta kay OJC, Mindanao, Bisaya, Muslim. Ngayon may Iglesia ni Cristo pa. Iyak na naman kayo. Yan, karma. Sado na, formal nang inanunsyo ng Iglesia ni Cristo ang kanilang magiging malawakang rally o National Rally for Peace sa January 13, 2025. Ito ay ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa desisyon o gusto ni President PBM na huwag nang ituloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang kakaunting mga loyalista ay hindi matanggap ang malaking balita na ito dahil ang kanilang akala ay hindi ito itutuloy ng Iglesia ni Cristo. Naglabas na rin ang iba't ibang miyembro ng kanilang mga t-shirts at cap na kanilang gagamitin para sa Peace Rally. Peace for Rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa ngayong January 13, 2025. Ang mga sumusunod ay mga detalye ng mga lokasyon. Lokasyon ng rally. Punong-puno yung kalsada. Sarap pumunta. Kaso, hindi ko lang alam kung
makakapunta ako sa 13. Kasi parang may lakad data kami. May lakad data ako sa 13. Tana, parang nawawala na yung kaluluwa ko ah. Parang nawawala na yung kaluluwa ko. Hayop na boses na to. Nakakabwisit. 1. Albay, Sawangan Park, Lungsod, Legazpi. 2. Agusan del Norte, Butuan City Sports Complex. 3. Cebu, SRP Lungsod, Cebu. 4. Rehiyon 2, Isabela Sports Complex, Ilagan. 5. Maynila, Liwasang Bonifacio. 6. Misamis Oriental, Plaza Divisoria, Lungsod, Cagayan de Oro. 7. Palawan, Provincial Capital ng Palawan. 8. Lalawigan ng Iloilo, Freedom Grandstand, Ilungsod, Iloilo. 9. Ilocos Sur, Vigan. Lokasyon ay kailangang matukoy pa. 10. Region 8, Ormoc City. 11. Bacolod City, Capital Park and Lagoon, Bacolod City, Negros Occidental. 12. Davao City, Rizal Park. Paunawa, ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng Peaceful Rally sa Liwasan Bonifacio sa Maynila. Yan sa Liwasan Bonifacio. Sa lahat po ng gustong pumunta, si January 13, Liwasan Bonifacio po ang magaganap na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Sa Enero 13, 2025. Ang nasabing mapayapang pagtitipon ay ganap ng itagubilin sa mga kaanib at inaasahang dadaluhan ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lahat ng panig ng bansa o ng mundo at gayon din ng iba pang hindi kaanib sa Iglesia. Ang naturang rally ay walang kinalaman sa kahit sino mang malamang sa malamang talaga. Hindi lang Iglesia ni Cristo yung darating dyan. Darating din dyan yung mga iba pang relihiyon na supporters ni VP Sara Duterte. May totoo yan. Baka may mga Muslim pa dyan. May mga iba't ibang relihiyon. Kaya hindi lang Iglesia. Personalidad o politiko. Bagkus ito ay gagawin para sa kapayapaan ng bansa at pagkakaisa ng mga namumuno sa ating bayan. Inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko kung kaya't inaabisuhan ng lahat na umiwas sa nasabing lugar ng pagtitipon upang hindi maabala. Gayunpaman, sinisigurado pa rin ang kaligtasan at seguridad ng mga dadalo sa naturang peaceful rally sa mga taong maaaring mapagkala sa pagkakataon upang makapaghatid ng kaguluhan. Sinisigurado din na ang pagdadausan ay hindi iiwanan na makalat, marumi at wala sa kaayusan. O yan, sinasabi ng ibang mga vlogger dyan, lalo na yung mga dugyot na mga bayaran, na yung rally daw ay magbibigay lang daw ng sandamakmak na basura sa Maynila. O kung saan man daw gaganapin yan. Alam nyo, ito umupa na ho ang Iglesia ni Cristo ng mahigit 2,000 portalet, no? Or 1,000, kung di ako nagkakamali, correct nyo ako dyan. Ano na sila, magdadala sila nun. So para sa CR ng mga dadalo sa rally. At yung about sa basura, hindi ganun ang mga supporters ng mga Duterte. Ang mga supporters ng Duterte, lahatin na natin na hindi lang Iglesia, kundi lahat ng supporters ng Duterte may disiplina, may respeto. May disiplina, may respeto, higit sa lahat may tapang. Wala na akong boses. Gago! Nanggigigil lang kasi ako mag-vlog ngayon kaso wala akong boses. Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Ngayong kasado na at talagang tuloy na nagbigay na ng kumpirmasyon ang mismong Iglesia ni Cristo. Siguradong mawiwindang at matataranta na naman ang mga loyalista, ang mga didi. Wawa na naman yung mga loyalista nito. Yes, at ang mga netizens ay hinihiling pa nga na sana ay diretso na daw ito sa pagkakaroon at matuloy na ng people power. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa, sino pa ba ang gugustuhin mamuhay sa pamumuno ng isang bangag? Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Waray Laba. Basta alam ko talagang may mga kakabahan. At bali-balita nga,
na may mga mag-aal sa balutan daw. Ewan ko lang kung totoo yun. May mga mag-aal sa balutan, malalaman natin yan sa January 3. Samantalang, ang inang boses yan. Eto na, yung isa sa mga ginamit na testigo sa mga Duterte, di umano na mamamatay tao daw mga Duterte, ay bigla lang lumipad pa ibang bansa. Eto na siya, panoorin natin. Umalis na ng Pilipinas ang umamin na dating Davao Death Squad hitman na si Edgar Matubato matapos magtago ng isang dekada dahil sa pagdawit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa malagim na pagpatay. Inilathala ng United States-based news outfit noong 5 ng Enero ang isang malalim na artikulo na pinamagatang, On the Run, a Hitman Gives One Last Confession. Isinalaysay nito ang mga huling araw daw ng buhay ni Matubato sa pag-iisa sa Pilipinas kasama ang kanyang common law wife, si Joselita Abarquez, at ang kanilang paglalakbay sa isang hindi kilalang dayuhang bansa. Tuta na, lumipad ka na ibang bansa kasi baka nag-full payment na. Baka full payment na, no? Kaya lumuwas na ng ibang bansa. Ang huling hantungan ni Matubato o ang petsa ng kanyang pag-alis ay hindi binanggit sa kwento. Ang New York Times, gayunpaman, ay nagsabi na si Matubato ay nakaalis ng bansa gamit ang isang pasaporte na naglalaman ng kanyang bagong pangalan na hindi isiniwalat. Nagawa ni Matubato na makakuha ng bagong pagkakakilanlan na may bagong pasaporte at isang bagong paglalarawan sa trabaho na hardinero. Ang mga awtoridad sa imigrasyon ay tila nabigo na makilala si Matubato na may bagong pagkakakilanlan dahil ang kanyang pasaporte ay nakatatak ng walang tanong. Walang tanong ang opisyal ng imigrasyon at ang bagong pasaporte ni Ginoong Matubato ay nakatanggap ng exit stamp, mababasa pa sa naturang artikulo. Ayon sa New York Times, ang pagtakas ni Matubato mula sa Pilipinas ay pinadali ng 2 paring Katoliko na sinamahan siya at ang kanyang kasama sa paglipad patungong Dubai. No? Mula sa Dubai, Alam nyo, baka ano na to, baka nakatunog na yan. Kaya tanga na, layas na tayo dito. Delikado tayo. Mukhang malapit nang bumagsak si Marcos. Patay tayo dyan. Kasi hindi pa nai-impeach si Sara. Pag naging presidente, naku po, kawawa ko. Kaya lumayas na to. Pero ako, nakikita ko ito kasi ugali ng mga Duterte. Ugali ng mga Duterte, hindi nila ugali yung parang gagante. Nung panahon nga ni PRRD, di ba, daming nanira sa kanya pero ni isa, wala siyang ginantihan. Kaya malabo yung mga sinasabi nila na kapag naging presidente daw si BP Sara, puro lang daw pagiganti ang magaganap. Kalokohan yun. Kaya mo paniwala dun. Samantalang, ito, dugtong na rin natin to. Asan na yun? Ito, ano to? Matapos hindi matalo si Inday, Palasyo may masamang balak. BP Sara ipapagurgur na. BP Sara ipapagurgur na daw? Totoo ba to? Baka fake news to ha? Baka fake news to. Hindi ka fake news to. Check muna natin ha. Mahirap na eh. Baka machupulangkot baby kumon tayo. O, dito muna tayo. Abangan nyo na lang yun sa isang video ko. Dito muna tayo. 72 million halaga ng inihinalang shabu na laman ng isang abandonadong bagahe na ipuslit sa Pilipinas. Ito na naman tayo. Masama kutob ko rito. Iba yung kutob ko rito. Kumukulo yung tiyan ko rito. Munti ka nang maipakalat sa bansa ang nasa 10 kilo na shabu mula sa South Africa. Matapos na masamsam ito sa NAIA, nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na transaksyon papasok ng Pilipinas. Si Paul Montibon sa report.
Sa unang tingin nila, hindi raw aakalaing may lamang ilegal na droga ang bagaheng ito na inabanto na sa NAIA International Arrival Area Terminal 3 sa Pasay City. Bandang alas 12 ng tanghali ngayong Enero 6, ngunit nang inspeksyonin ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang bagahe, bumungad ang kilo-kilong shabu na nakasilid sa itim na plastik na isiniksik naman sa mga lamang bag. Tumitimbang ang hinihinalang shabu ng mahigit 10 kilo na may estimated drug price value na 72,800,800 pesos. Batay sa nakuhang impormasyon ng mga otoridad, nakalagay sa tag ng maleta na galing pa sa Johannesburg, South Africa ang bagahe na may connecting flight sa Maynila. Kasalukuyan ang isinasagawa ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa sender at recipient nito sa paglabag sa Republic Act 9165. Habang na-turn over na rin sa PDEA Laboratory Service ang mga hinihinalang shabu para sa dokumentasyon nito. Pinaalalahanan naman ni PDEA NCR Regional Director Emerson Rosales sa publiko kaugnay sa mahigpit na batas sa pag-i-import ng illegal na droga sa bansa at maaaring makulong ng habang buhay at pagmumulta mula 500,000 piso hanggang 10 milyong piso. Samantala, Ba't kaya ganun? Nagtataka ako. Sa Alitagtag, Batangas, yung nahuli doon, isa lang yung driver. Walang mga backup. Ang laki-laki nung droga. Tapos ito, inabando na lang. Tapos 72 million ang halaga. Sinong tangang addict, sinong tangang drug lord na mag-iiwan ng pera, kaya nga sila nagaganyan para mabilisan yung pera. Tapos magugulat tayo, may 72 million na inabando na. Sinong tangang drug lord gagawa nun? Gago! Anak ng teteng naman. Kaya nga sila naggaganyan para lumaki na lumaki yung pera nila. Tapos ngayon iiwanan lang nila basta-basta. Ipapahuli lang nila basta-basta. Nakakapagtaka lang Hindi ko sinasabi na modus or ito ay isang propaganda lang para masabi lang na may nahuhuli silang droga. Pero minsan kasi nakakapagtaka, marami kayong nahuhuling droga sa Pilipinas. Wala kayong nahuhuling drug lord. Gago! Diba? Walang yan, pinakamalaki sa history ng Pilipinas. Tumalsik pa yung laway ko. Pinakamalaking nahuling droga dito sa Pilipinas, yung 13 billion sa Alitagtag, Batangas. Saan ka nakakita? Driver lang yun nandun. Walang backup, tapos dinaan pa sa checkpoint. Hindi, nagtatanong lang naman Bakit laging ganun? Bakit laging walang nahuhuling drug lord? Bakit walang nahuhuling suspect? Ba't puro shabu lang? Tataka na ako dito Inanakapalag pa sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Caloocan City Police ang dalawang high-value individual sa Block 2, Lot 20, Mentors Village Subdivision, Barangay 175 sa nasabing lungsod. Nito lamang January 3, 2025. Ang mga suspect itinuturing na big-time source ng marijuana sa kanilang area at karating na lungsod. Nasabat sa operasyon ang 34 na marijuana bricks na may timbang na 34,000 grams o 34 na kilo na nagkakahalaga ng mahigit na 4 milyong piso, isang transparent plastic bag na naglalaman ng 50 gramo ng high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga naman ng 70,000 piso. 3 plastic bags na pinatuyong marijuana leaves, stalks at tops na may timbang naman na 2,300 grams o mahigit 2 kilo na nagkakahalaga ng mahigit na 200,000 piso at isang marijuana brick naman na may timbang na 230 gramo na nagkakahalaga ng mahigit na 27,000 piso. Sa kabuuan, mahigit na 4 milyong piso ang halaga ng mga nakuhang iligal na droga mula sa nasabing operasyon. Kasalukuyan nakadetine sa Caloocan City. Ito, mas okay to. Kasi may nahuli. Miminsanan lang mangyari to. Bakit kadalasan
walang nauhuling ganito. Police Station Custodial Facility ang dalawang high-value individuals na natiklo, habang ang mga nasabat naman na high-grade marijuana ay nasa kustodiya ng NPD Forensic Unit para sa laboratory analysis. Kung maalala, kahit noong kasagsagan ng Pasko ay walang patawad ang mga kriminal sa gitna ng pagiging talamak ng bentahan. Wala talagang patawad yung mga kriminal. Ikaw ba naman wala rin kwenta yung gobyerno Hindi sila natatakot So kung ako man yung kriminal, ba't ako kailangan matakot? Hindi nga kami pinapakailaman sabi nga nung general sabi nung pinakamataas na pulis sa Pilipinas, na yung mga gumagamit ng shabu sa kanilang oras ng trabaho, hindi may tuturing na adik. Ganon? Kung ako yung kriminal, matatakot ba ako doon? Halatang kinakampihan sila The next performance will start momentarily.